pilit mo kasing ibinebenta ng maganda, eh hindi naman yan ang trabaho mo. Ang trabaho mo, tagapagsalita. Ibig sabihin, kung ano lang ang sasabihin, yun lang ang bukang bibig mo, parot ka lang dyan. Oo, kung anong posisyon ng Malacanang, yun ka lang. O pagka tinanong ka, anong opinion mo? Wala po akong opinion. Ang trabaho ko po ay sabihin lamang kung ano yung sinasabi ng Malacanang. Yun Pero lang may dapat ganito siya eh. lagi. Pero ako, Pero bilang ako- isang abogado, Pero ako, nagmamarunong. hindi ka naman sinuweldohan ng buwis ng taong bayan para magbigay ng personal na opinion mo dyan. Hindi ka Dapat naman presidente. matuto siyang ihiwalay, no? Yung sarili niya tsaka yung trabaho niya. Masyadong self-centered, Barat Bay. Ayun naman pala yan ang mahirap Kapag ka tinanong, tapos hindi alam yung sagot, mas mabuti, kumpirmahin. Pwede naman pala yung ganun O kita mo kanina, huling-huli kayo sa akto. Si John Vic Rebulla pa mismo, nagkumpirma ng kapalpakan. Pero, Kaya yun, ano? nakakaya yun. Hindi, kwento mo nga. Ano ba? Bakit Hindi, ikaw ganun? magkwento. Ano nangyari doon? Hindi, kasi ganito, may nakidnap. Di Chinese. Na-rescue. Aba, nagmagaling. Sabi ni Rimulya, yung SILG, sabi niya, may operation ginawa ang anti-kidnapping ng PNP, kaya na-rescue. Kala mo, galing. Yung pala, kalaunan, hindi pala ang nag-rescue PNP. Hindi na binanggit kung sino yon, pero hindi pala yon. Okay? So doon pa lang, makikita mo, sino nagpakalat ng fake news? Galing mismo sa kanila. Kanila mismo. Bakit di sinita ni Claire? Kukumpirmahin daw muna. Kalinaw-linaw naman. Ba't hindi ka magbigay ng opinion mo ngayon? Hilig mo namang magbigay ng unsolicited opinion Kaya tuloy tama yung sinasabi ni Roque. Ano sabi ni Roque? Ano sabi Di ba, ni Roque? sabi ni Roque na parang ang sales person o sales lady ng administrasyon. Bakit? Pilit mo kasing ibinebenta ng maganda, eh hindi naman yan ang trabaho mo. Ang trabaho mo, tagapagsalita. Ibig sabihin, kung ano lang ang sasabihin, yun lang ang bukang bibig mo, parot ka lang dyan. Oo, kung anong posisyon ng Malacanang, Yun ka lang. O pagka tinanong ka, anong opinion mo? Wala po akong opinion. Ang trabaho ko po ay sabihin lamang kung ano yung sinasabi ng Malacanang. Yun Pero lang may ganito dapat siya eh. lagi. Pero ako, Pero bilang ako- isang abogado, Pero ako, nagmamarunong. Kaya kailangan ko sabihin to para umangat ang talent fee. May pa ganun-ganun eh. Wag ganon. Hindi naman kailangan ng opinion mo. Isa pa, binabayaran ka ng buwis ng taong bayan para maghatid ng mga magagandang balita mula sa gobyerno, mga ginagawa nyo. O tama yung sinabi nito isa. Choli. Andali, ito muna. Parang kay Pastor lang. Nahuli daw sa loob ng kay OJC. Sumuko nga eh. Galing nga sa labas sa ISAP nga eh. Tapos ano pinalabas ng PNP? Nahuli daw. Di ba? Fake news. 16 days na kayo. 16 days sila nando doon. Oo Paano nga. mo nakaikot-ikot yun doon? Walang Tsaka alam talaga. nila yun dahil tinawagan sila ng ISAP nun. Tsaka yun pa, isang fake news. Na dyan daw, meron daw mga biktima pa daw ng human trafficking dyan sa loob. Mantakin mo, 16 days silang nandoon, nakahiga lang sila sa mga damuhan. Ni isa, walang lumapit sa kanila para magsumbong na, oy, I'm being held against my will. Wala namang ganun. So fake news na naman yan. Ang matindi dito, Boss Dada, wala nang lumapit sa kanila ng human trafficking. Meron pa silang ni-rescue. Naalala niyo yun? Ni-rescue nila yung bata. Tapos na-interview natin, yung bata bumalik kinabukasan. Hindi, nanay. Pero yung bata bumalik din. Hindi, yung nanay lang. Bale, nanay siya, yung sinundo siya ng anak niya kasi nag-aalala sa kalagayan ng nanay niya. Tapos bumalik din. Bumalik din, Isipin mo, kaya nga sinasabi natin, meron ba yung nire-rescue babalik? Di ba? Nakakita na ba kayo ng nire tapos balik-balik? Doon pa lang fake news eh. Ang daming fake news. Kaya, no wonder, si Attorney Claire, yung vlog niya pala, is para lang, kasi may banat siya kay Gadon eh. Na parang, bakit si Gadon? Yung pala, ito pa siguro gusto niyang siya ang maposisyon. Yun, magandang punto Siya yan. yung maposisyon kasi... Kaya pala binabanatan niya si Gadon noon. Dati, bakit si Gadon? Ang dami-dami ng ito yung kanyang sinabi bakit kailangan ni Bongbong Marcos ng napakadaming advisor? May Yusek pa siya, may Asek pa siya. Asek, kung ano-ano. Hindi ba, pag madami kang advisor, ibig sabihin, mahina ang utak mo. Oy, Bongbong Marcos, mahina na utak mo! Yun ang pagkakasabi, mahina ang utak. Yung pala, Hindi kami nagsabi nun yung bata mo. Fake news din niya si Larry Gadon. Ang sabi niya kay Larry Gadon, kaya siguro
ano yan ang posisyon na binigay sa kanya para makaikot siya sa mga laylayan. O di nakakapangampanya na siya ngayon pa lang, makakatulong pag kandidato niya sa posisyon. Ay, hindi ko mandidato. So yung vlog niya, hindi para sa taong bayan. Oo. Para siya makaano. Kasi bakit dati binabanata mo ngayon? Sip-sip ka diyan. Di ba? Tapos, yung kay Rimulya, pinagpapaliwanag ka kung fake news o hindi. Anong sagot mo? Kukumpirmahin. So pagkat galing sa inyo, kukumpirmahin. Pag sa DDS, fake news. Double standard ka. Dapat alam mo, palitan mo na si Claire. Ito, mas magaling pa itong tagapagsalita ni Pastor to. Mas magaling to. Kaya, palitan ka na dapat. At least, ito, tunay, hindi nagsasabi ng fake news. Lahat na sinasabi. Ang sinasabi ko lang kung yung talagang mga katotohanan patungkol sa pagkatao ni Pastor Apollo Quiboloy pag nagpupunta tayo sa mga town hall meeting. Ito, ang problema, pinopromote yung sarili, banat ba eh. Hindi mo na kailangang sagutin dahil wala ka naman sagot. Meron siya kasing isang tinanong sa kanya na sinabi niya na hindi pa namin napag-usapan eh. Pero ito, opinion ko lang bilang abogado. Patay tayo dyan. Hindi nyo pa napapag-usapan, so wala kang opinion. Bakit mo ibibigay yung personal na opinion mo? Una sa lahat, hindi ka naman sinuweldohan ng buwis ng taong bayan para magbigay ng personal na opinion mo dyan. Dapat presidente. matuto siyang ihiwalay, yung sarili niya at yung trabaho niya. Masyadong self-centered, Banat Bay. Or talagang inutusan to ng Malacanang, nakatago Gawin lang sa yan. saya niya. Para hindi halata. Ako, good boy ako. Banat! Ikaw na. Ikaw na. Kumbaga, pumapayag siya na maging sakripisyo. Parang ganon. Kahit na siya masira, basta mabango yung nagbabayad sa kanya, okay lang. Ganun ba yun? Ito challenge ko kay Attorney Claire. Challenge sa'yo, Attorney Claire. Pakita mo yung trabaho mo, yung silbi mo dyan sa posisyon mo, nang hindi mo binabanatan ng Duterte. Yun. Tingnan ko. Yun ang pinakamaganda. Kung may silbi ka dyan. Tama ka dyan.